Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Muling bumalik si Marge sa mansyon, ibinuhos ang kanyang galit kay Paulo sa pamamagitan ng mga sampal sa kaliwat kanan. Sa sandaling iyon, tinanong niya ang sarili, ano bang kasalanan ang nagawa niya laban kay Paulo? Bakit niya ito ginawa? Umamin si Paulo, sinabing walang kasalanan si Marge na lahat ng sisi ay nasa kanya. Ibinuhos niya ang pagkamuhi sa sarili, isinumpa ang sarili, desperado lamang na makamit ang kapatawaran ni Marge. Ngunit matatagang pa siya ni Marge, hindi siya magpapatawad. Pumunta siya sa kanyang silid at nagsimulang mag-empake ng mga gamit, handang umalis. Ngunit nabasag ang katahimikan sa tinig ni Jasmine. Napaiyak si Marge. Napagtanto na kung iiwan niya si Paulo, maaring hindi na gumaling ang kanyang anak. Umiiyak si Jasmine at si Ashley ay gumuho rin. Sa halip na mag-empake, lumabas si Marge at nakita ang parehong Jasmine at Ashley sa matinding sakit. Agad niyang niyakap si Jasmine, humingi ng tawad, at pinakalma rin si Ashley. Sinabi ni Ashley na umaasa siyang mapapatawad ni Marge ang kanyang ina, si Thea. Ngunit malinaw ang sagot ni Marge, hindi kasalanan ni Ashley ang nangyari. Nagmakaawa si Ashley na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang ina, na huwag siyang palayasin sa bahay, sapagkat mahal na mahal niya ang kanyang ina. Si Marge, na itinuring si Ashley na parang sariling anak, ay hindi nakatanggi. Sa harap ng luha at pakiusap ni Ashley, siya'y napahinuhod. Masayang binuksan ni Ashley ang pinto para kay Thea. Pumasok si Thea, niyakap si Ashley at humingi ng tawad. Inamin niya, ang nangyayari ay hindi na mapipigilan. Wala nang pagpipilian si Marge. Si Ashley ang naging tulay para sa pagbabalik ng kanyang ina. Ngunit malinaw ang sinabi ni Ashley, anumang nangyari sa pagitan ni Paulo at Thea ay hindi na dapat maulit sapagkat ito'y nakasakit sa kanya. At lalo na kay Marge na nagmahal sa kanya na parang sariling anak. Sa sandaling iyon, hindi pa napapatawad ni Marge si Paulo. Ngunit naglatag siya ng mabigat na kondisyon. Matapos makipag-usap sa isang kaibigan, nalaman niyang maaaring magkaugnay sa dugo sina Jasmine at Ashley. Kung gayon, maaaring maging mahalaga si Ashley sa paggaling ni Jasmine. Kaya sinabi ni Marge kay Paulo, kung tunay niyang nais ang kapatawaran, dapat niyang kumbinsihin si Thea na payagan ang pagsusuri sa dugo ni Ashley upang malaman kung ito'y tugma kay Jasmine. Nanumpa si Paulo na susundin ang utos ni Marge at babaguhin ang sarili. Ngunit sa puso ni Marge, nakatanim na ang desisyon. Kapag gumaling si Jasmine, iiwan niya si Paulo magpakailanman. Samantala, nagharap sina Greg at Regina. Binalaan ni Regina na ang babaeng matagal na tahimik, kapag nagising, ay pinakadelikado. Tumawa lamang si Greg, minamaliit ang babala. Ngunit ang tinig ni Regina ay may dalang malinaw na banta. Gumanti si Greg, pinaalala sa kanya na siya man ay may lihim. Isang maruming lihim na kapag nabunyag, kayang baligtarin ang lahat. Lumalala ang kalagayan ni Jasmine. Dalawang bigat ang pasan niya. Ang mga suliranin ng pamilya, ang kanyang karamdaman at ang hidwaan nila ni Ashley. Bukod pa rito, ang lalaking naiinggit kay Ashley ay hindi siya sinuportahan. Sa kabuuan, halos mabuwal na si Marge sa bigat ng lahat. Ngunit matapos makipag-usap sa isang kaibigan, lumitaw ang isang posibleng solusyon. Marahil sina Jasmine at Ashley ay magkaugnay sa dugo. Kung magkatugma ang kanilang dugo, maaring maging mahalaga si Ashley sa paggaling ni Jasmine. Sa pag-asang ito, nagmadaling umuwi si Marge at ipinatawag si Paulo upang ibahagi ang plano at makuha ang kanyang pagsang-ayon. Desperado si Paulo na tuparin ang kondisyon ni Marge. Paulit-ulit siyang nakiusap, nangakong gagawin ang lahat, basta't pumayag si Ashley sa pagsusuri ng dugo. Kung magkatugma ang dugo ni na Jasmine at Ashley,
Agad nilang isasagawa ang transplant. Ngunit inamin ni Paulo na sinubukan na niya noon at tiyak na hindi papayag si Jasmine, lalo na si Thea, sapagkat ang ginawa ni Marge kay Thea ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang puso. Ito'y nagpasiklab ng galit kay Marge. Sinabi niya kay Paulo na kailangan niyang subukan. Sa loob ng 16 na taon ay itinago niya ang lahat, ngunit ngayon ay wala ng oras. Kaya't nagmadali si Paulo patungo kina Ashley at Heya. Ngunit pagpasok niya, nagulat siya. Naroon si Edward. Nagpasya si Paulo na kumbinsihin si Edward upang si Edward ang magpayo kay Ashley. Ngunit tuso si Edward. Ramdam niyang mahal pa rin siya ni Ashley. Kaya't pinauna niyang ipinasok sina Ashley at Heya. Saka hinarap si Paulo ng direkta, ang kanyang kapatid, na tinawag niyang tagapagwasak ng kanilang pamilya. Diretsahang tinanong ni Edward si Paulo kung ano ang tunay niyang layunin. Ibinunyag ni Paulo ang lahat. Dumating siya upang kumbinsihin si Ashley na magpa-test ng dugo. Ngunit nagalit si Edward. Idineklara niyang hindi niya ipapahamak ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, lalong tumindi ang banggaan ng magkapatid at mas lumalim ang sugat ng kanilang pamilya. Sa huli, inamin ni Paulo na hindi anak ni Edward si Ashley. Ngunit lalo lamang nagalit si Edward at kahit anong paliwanag ni Paulo ay hindi niya tinanggap. Sinabi ni Edward na si Paulo ay nagdurusa ngayon sa bunga ng kanyang kasakiman at ambisyon. Sa tindi ng galit, biglang sinuntok ni Paulo si Edward sa mukha gamit ang kanyang kanang kamao. Nagkaroon ng marahas na away ang magkapatid. Natakot si Thea at nagmadaling lumabas upang pigilan sila. Ngunit sa huli, umuwi si Paulo na lubos na nagdadalamhati, na bigong kumbinsihin si Edward at sa halip ay nagdulot ng mas malalim na hidwaan. Sa oras na yon, kinausap mismo ni Greg si Thea. Pinagalitan siya. Sinabing kung tunay niyang nais na ituwid ang kanyang mga pagkakamali, dapat niyang hikayatin si Ashley na magpa-test ng dugo. Sapagkat kung matutulungan ni Ashley na gumaling si Jasmine, iyon ang tunay na pagbabayad sala ni Thea. Idinagdag pa ni Greg ang isang banta. Kung hindi ito gagawin ni Thea, wala siyang matatanggap na mana at ibibigay ang ari-arian sa iba. Nagpunta sina Greg at Regina sa ospital upang makita si Jasmine. Ngunit pagdating nila, nagulat sila. Nakikipaglaban si Jasmine para sa kanyang buhay. Namumula ng labis ang kanyang mga mata. Maputla ang kanyang mga labi. Sa nakita, natakot sina Paulo at Marge. Hindi na nila alam ang gagawin sapagkat lalo pang lumala ang sitwasyon. Umupo sina Regina, Paulo, Marge at Greg upang mag-usap. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay lalo lamang nagbigay hudyat ng mas malalim na krisis. Marge ay nagsabi kay Regina, "Mommy, marahil ito na ang tamang oras para tulungan mo kami sapagkat hindi na namin makumbinsi sina Ashley, Edward at Thea. Ang tanging pag-asa natin ngayon ay si Ashley upang mailigtas si Jasmine." Tinanong ni Greg si Paulo kung ano na ang kanyang ginawa. Inamin ni Paulo na sinubukan niyang hikayatin ang pamilya ni Ashley, ngunit hinarap siya ni Edward. Tumanggi si Edward at nagkaroon pa ng away sa pagitan nila. Dahil dito, wala nang pag-asa na pumayag sina Ashley, Thea o Edward. Sinabi ni Greg, "Walang aalis. Sama-sama nating aalagaan si Jasmine." Sumang-ayon si Regina. Ayon kay Greg, ang pinakamahalaga nilang tungkulin ngayon ay mailigtas ang kanilang pinakamamahal na apo. Tinanong niya si Paulo kung nasaan sila. Ibinigay ni Paulo ang tirahan at agad na nagtungo si Greg. Doon ay nakatagpo niya si Thea sapagkat wala si Edward, kasama ang isang kaibigan na matagal nang kakilala ni Regina. Nagulat si Thea sa pagdating ni Greg. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Greg, ngunit matatag na tumanggi si Thea. Sinabi niyang hindi makatarungan na gamitin ang kanyang pagkakamali upang samantalahin si Ashley. Nagalit si Greg at sinabi, "Thea, kapag namatay ang apo ko, ibibintang ko lahat sa iyo. Dahil sa iyong katigasan ng ulo, mawawala si Jasmine." Samantala, palihim na sinundan ni Regina si Greg.
Nakita niyang nag-uusap sina Thea at Ashley. Nanatiling matatag si Thea, ngunit nagbigay si Greg ng ultimatum. Kung hindi niya makumbinsi si Ashley, mawawala ang kanyang mana. Ngunit kung tutulong siya, tiyak na makakamtan ni Ashley ang ari-arian. Sa pagitan ng banta at tukso, lalo pang gumulo ang sitwasyon. Lalong pinilit ni Greg si Thea. Sinabing ang tanging paraan upang mapawi ang kanyang malaking pagkakamali ay ang kumbinsihin si Ashley upang gumaling si Jasmine. Ayon kay Greg, kung tutulong si Thea at makumbinsi si Ashley, iyon ang kanyang landas tungo sa pagtubos. Ngunit nanatiling matatag si Thea. Sinabi niyang hindi makatarungan na gamitin ang kanyang pagkakamali upang manipulahin si Ashley at hindi siya kailanman papayag. Lalong nagnitngit si Greg. Idineklara niya, "Thea, kapag namatay ang apo ko, ibibintang ko lahat sa iyo. Dahil sa iyong katigasan ng ulo, mawawala si Jasmine." Ang kanyang tinig ay puno ng matinding paninisi at pagbabanta. Patuloy na palihim na sumusunod si Regina at nasaksihan niyang nag-uusap sina Thea at Ashley. Nanatiling hindi natitinag si Thea, ngunit malinaw ang ultimatum ni Greg. Kung hindi niya makumbinsi si Ashley, mawawala ang kanyang mana. Kung tutulong siya, tiyak na makakamtan ni Ashley ang ari-arian. Sa pagitan ng banta at tukso, lalong lumalim ang hidwaan at lalo pang dumilim ang pagkakabahagi ng pamilya. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.